Ayan, what's up, dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Nagwagi ang Meralco Bolts na talo naman ang San Miguel Firmen sa opening ng East Asia Super League. Diyan po yan nangyari sa loob ng Mall of Asia Arena. At ito naman ang naging salubin ni Coach Tim Cone sa posibleng pagsali ni George King para sa kampanya ng Gilas Pilipinas. Yan po yung ating mga pag-uusapan, tatalakayin sa video ito matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. Paglalambing ko po yan kung nagugustuhan nyo ang ating video, at lahat po ng shoutout nasa dulong bahagi po ng bidyong ito. Naranasan nga po ng Philippine Cup champion na Meralco Bolts at Philippine Cup runner-up na San Miguel Firmen ang magkaibang panimula sa kanilang 2024-2025 EESL or East Asia Super League campaign dyan sa loob ng Mall of Asia Arena kagabi. Ang Philippine Cup champion na Meralco Bulls ay matagumpay sa kanilang unang laban sa Macau Black sa dominante po nilang panalo 97-85, at nabigo naman ang San Miguel Firmen laban sa Suwon KT Sonic Boom 87-81. Ito naging rest back ng Meralco Bulls 2 araw matapos silang masweep ng crowd favorite na Barangay Ginebra San Miguel sa 2024 PBA Governors Cup. Sa nasabing panalo, pinangunahan nga po ni Chris Newsom ang panalo ng Meralco Bulls at ang kanilang import na si DJ Kennedy, Allen Durham, Chris Banchero. Bumuhos po ng 18 points si Chris Newsom at itong dating teammate ni Justin Brownlee sa college na si DJ Kennedy ay merong almost triple-double performance sa kanya pong 17 points, 9 rebound, 7 assists, at si Durham naman ay may double-digit performance sa kanya naman pong 17 points, 11 rebound, at nag-ambag din po dyan ng 14 points etong si Chris Banchero. At si Angelo Kwame naman na naglaro as local player, merong 9 points, 9 rebound. Sa una naman pong laro, ang import ng San Miguel Firmen na si EJ Anosike, ang dati pong import ng Sonic Boom, ay nag-ambag ng kanya pong 34 points, 7 rebound, 4 assists. Kasunod po niya dyan si Junmar Pajardo na nag-ambag ng 19 points, 9 rebounds, at malamya naman po naging points production mula kay Quincy Miller na mayroon lamang 8 puntos. Yan po ang mga naging pangyayari sa opening o sa pagbubukas po ng East Asia Super League dyan po sa loob ng Mall of Asia sa Pasay City. Ito naman, pag-usapan po natin yung posibleng paglaro ni George King para sa ating pong pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Ito yung naging saloobin dyan ni Coach Tim Cone nang matapos nga po ang kampanya ng Blackwater Bossing sa kasalukuyang PBA Governors Cup. Nagpahayag po ng interest si Blackwater Bossing import George King ng kanya pong kagustuhang maglaro para sa ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas bilang isang naturalized player. Na sa ngayon, meron po tayong 4 na naturalized player, pero yung isa po dyan ay under process pa ang kanyang naturalization. Ito nga po ay ang former SMB import na si Benny Boatwright. Kasalukuyan ay nagpapagaling pa din po ng kanyang injury dyan po sa US, at ongoing pa din ang usapin para siya maging ganap na Filipino citizen. At itong Blackwater Bossing import na si George King ay nagsabi nga po ng gusto niya pong ilagay ang number 94 sa jersey na kulay blue at gold. Yan nga po ang uniform ng ating pong pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Dahil po dyan, nahingan po ng pahayag ang ating pong pambansang coach na si Coach Tim Cone. Narito po ang kanyang mga sinabi sa ulat ni John Ballesteros ng One Sports. Gusto kong talaga si George King. Sa tingin ko, siya ay kahanga-hanga. Ito ang isang bagay na isa sa alang-alang namin. Pero sa ngayon, hindi ito kailangan sa atin. Gusto po ni Coach Tim Cone. Pero ang hadlang po kasi dyan, mga shooters, yung pagproseso nga po ng ating naturalized player. Hindi po kasi ganun kadali. At syempre, yung magiging sweldo, yung magiging proseso po, yung system na kailangan pambuin with George King ang magiging sweldo. At syempre, kung ito po ay magiging naturalized player na, at kung mayroong competition, kailangan po nilang isama sa training yan. At kapag nandyan sa training yan, syempre hindi po pwedeng
walang sweldo po yan mga shooters, ano, medyo magastos yan. So maliwanag po, no, na ito, gustong-gusto po ni Coach Tim Cone, but the problem is kung papaano nga ba mailalagay sa naturalized ito pong si George King, dahil kasalukuyan nandun pa po yung papeles na ina-apply nila para kay Benny Boatwright, at syempre nandyan din po naman ito pong si Angelo Kwame na naturalized player din po natin, etong si Jordan Clarkson, syempre Justin Brownlee na ating pong naturalized player. Talaga naman pong hindi ganon kadali mga shooters magkaroon ng isang naturalized player. Hindi rin po ganon kabilis man-naturalized dito po sa ating bansa. Ayan po ang paliwanag ni Coach Tim Cone. Maliwanag po yan mga shooters, at sana maintindihan po ng lahat na hindi po ganon kadali ang pagiging mag-apply ng naturalized player. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano naman po ang inyong maging opinion? Pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Iingat and God bless everyone. Adjourn, pero bago po natin tapusin ang ating pong video, shoutout po kina